So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Honda Motorsports Baliwag para sa update natin at may nakita tayo ritong special. Ito yung Honda RSX Special Edition. So umpisa na natin yung walk around para dito at kung magkano nga ba at kung sulit nga ba yung 2024 itong motorcycle na to. Ayos na ayos siya. And I feel like I'm all on my own. And some days it gets worse and the memories hurt. But I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm So yun na nga, para sa kanilang presyo, papakita ko na lang dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayon. So last time napakita na natin yung standard edition kasi ito special edition so may standard. So yung standard edition meron silang available na isang unit dito. Ang pinagkaiba niya kasi dito ay naka drum brake parehas, harap at likod, 'di ba? So ano nga ba ang meron dito sa special edition? Walk around na natin. Para sa kanyang headlight, ayan, naka-valve type pa rin naman tayo rito. And then, same pa rin naman yan doon sa standard edition at matte finish. So, glossy finish yung itong isa na to. Ito naman is matte finish. So, yan, nakita na rin natin na may matte finish sila. So, special edition pala yun. And, ayun na nga, pagbaba natin, meron tayong Honda matte finish na kulay black, pero mapapansin natin parang iba yung mga iba yung tone nung pagka-black niya. Tapos parang meron siya mga glitter effect pag tiningnan mo mabuti or nilapitan mo. So may mga lining din naman yan, papansin mo diyan, ma-appreciate natin yung tama ng shadow o yung ilaw Kitang-kita natin kung nasan yung shadow. So yung RSX na to, meron siyang lining na black and gold. So dito rin, meron din siyang gold lining. Tapos yung kulay gray and then special na faded. Then meron din tayo ritong kulay gold and dito sa may side meron tayong kulay gold. Yan. So pagbaba, yung signal light nandito sa side by side and then ito park light naman to na parang naging mata rin. Then maganda talaga yung itsura nito. Itong side dito sa ilalim, 'di ba? Para siyang galit na ibon and then para siyang merong mga winglet. And ating front fender, napakalapad tsaka flexible. Maganda yung plastic na ginamit. Dito rin sa extension. Tingnan nyo, napaka-flexible niyan. Naka-air cooled pa rin naman to. Telescopic fork, maganda yung kanyang paint job. And then yung tires niya, tube type pa rin naman, naka-wired spoke. Ang size dito ay 70 by 90 by 17. Maganda yung tires niya. Ito sa harap ay naka single disc brake tayo rito. Malaki din yung disc niya, no? And then naka-Nissin yung kanyang caliper. Ay, maganda yung caliper na ginamit dito. Naka-single pad caliper tayo rito. So dito sa side, kita naman natin na halos wala naman pinagkaiba dun sa standard edition. Pero ang ganda talaga rito. No? Nandito pa rin talaga yung wave design. Dito talaga nila inalis. So may mga nagtatanong kung nasa na ba or phase out na daw ba yung wave. Ito na po yung pinalit sa wave. Kasi ano naman to RSX wave type. Okay. So, special edition to. Ito kasi yung naka-disc brake na. Yung standard is naka-drum brake. So, meron tayong option kung ano yung mas trip nyo. Naka-disc brake or naka-drum brake. Ayan. So, yun lang naman pinagkaiba nila. Tsaka yung color variant. Ito kasi matte finish. Hindi ko pa alam kung meron pa silang ibang matte color na nilabas. Kunyari, red. Kasi merong red na glossy. Yun, standard yun. Rear brake pedal, smooth lang din. Foot pegs natin dito, hindi siya napiplit. Meron tayong bracket. Makina, maliit lang naman kasi ilang cc lang naman to, 113 or 115 yata. So, may kickstart. Maganda yung finish. Ayan. Ganda nung combination dito. Meron siyang part na glossy, kulay gray, merong mga glitter effect. Ayan, kita nyo ba? Sa camera, kitang-kita siya Kahit sa personal, napakaganda niyang effect niya. Ayan. Tapos may PGMFI dito, hindi na siya pansinin. Pero ang ganda nung pagka-decals dito. Minimalist siya, tsaka maganda sa paningin. Okay? Dito naman sa part na to, yung body, meron siyang open part. Then open din dito sa side. Then yung ating ignition, meron siyang shutter lock. Ayan, naka-upright position pa rin naman tayo sa handlebar
Panel gauge niya is naka-analog type. So, complete details naman to. Nandito yung kanyang gear indicator na 1 to 4, signal light, neutral, speedometer, odometer, fuel gauge, at meron tayong emblem ng Honda. Ito nga pala ay naka-automatic on na kapag nag-start tayo ng motorcycle. So, electric starter lang yun nandito. Yung grip niya, napakaganda ng grip talaga nito. Napakakapit niya. Throttle, sobrang babaw. And then, yung ating lever. Yan, malapad din. Smooth lang din. Dito sa kanyang bar end, ayan, pwede tayo maglagay din ng iba't ibang accessories. So, kunyari, guard or side mirror. Yan. Dito naman sa side is naka semi-automatic tayo rito. High and low, busina, signal light. Ayan. So, sana maglagay din sila rito ng hazard switch tsaka flasher. Yun lang naman. And then dito, maglagay sila ng side pocket and then USB charging port. 'Di ba? Baka naman. So upuan, maganda yung upuan niya. Napaka-premium nung datingan. Yung niya, lambot niya, hindi siya yung sobrang lambot, hindi siya yung sobrang tigas. Nasa gitna siya. Pero yung leather na ginamit, napakaganda. Para siyang two-tone dito. Kita niyo yan. Then, yung ating upuan, yan yung design. Pwede tayo maglagay dito ng mga basic tools. Helmet hook, pwede tayo rito. May compartment. Dito na rin yung ating battery. And then yung mga basic tools. Yan, nandito na rin. And then, malinis lang yung datingan dito sa kanyang tank. Yan. So, sana dito, additional, maglagay sila ng rubber. Kasi sayang yung paint job. Yun lang naman yung napansin natin dito. Yung ating grab bar, isang assembly lang. Ayan. Tapos, para siyang binalot na goma. Yan yung itsura niya rito. Yun yung nafe-feel natin dito. May siya, metal and rubber na binalot. Foot pegs, maliit lang yung part na to. Pero maganda yung ating texture para dito. Matte gray yung niya, tapos iba yung texture niya. So, sa ating tambucho, maganda rin yung style. May cover tayo rito, napaka-flexible din. Tsaka stylish din, May mga ganitong detail siya rito. So, naka-dual shock, hindi siya adjustable. Naka-drum brake naman dito sa likod. Ang size din dito sa likod ay 80 by 90 by 17. Tube type pa rin naman to and then naka-wide spoke. Taillight natin is naka-bulb type din. Pati yung signal light. May reflector. Malapad yung ating rear fender. Ayan. Tapos flexible din yung fender natin dito. Tapos, dito naman sa side, yung kanyang chain is meron siyang metal na cover. So, same lang din naman dun sa standard version. Ito, metal din siya. So, protected yung ating chain dito. So, kapag bagong linis siya, hindi siya agad-agad malalagyan ng mga buhangin or kahit na diba? So, protected siya. Medyo mabusisi lang yung pagtatanggal nito. Pero, at least, protected siya, diba? So, naka-dual head shifter. Yung kanyang foot pegs, same lang din doon sa kabila, hindi siya napip-flip. Yan. So, sakyan naman natin itong motorcycle na to kung same height lang ba sila nung standard at itong special edition. So, sakyan natin para at least ma-check natin kung same lang yung pakaramdam natin dito. Check na natin. There's things I can't seem to let go, and I feel like I'm all on my own. And some days it gets worse and the memories hurt, but I hope that one day I let go. I know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your... Okay, unang upo para dito sa special edition ng RSX Wave. Okay, side stand muna natin. Yun Ayan. So, ganyan siya. Pag naka side stand, mukhang okay naman siya sa mga alanganing lugar. So, try natin. 5'2" ang aking height. Ayan ang itsura natin dito. So, kung gagawin nyo itong mga pang beginner bike, mapababae, lalaki, pwede to kung sanay naman kayo sa semi-automatic na motor. Pwede to pang service, pang long ride, pwede rin to short ride, kahit pamalengke, pwede tong isang to. So check na natin yung shock.
Maganda yung shock. Tingnan natin kung ma-atras advance natin. Maganda rin yung brakes niya. Yan. So sa likod, maganda rin yung shock. Ramdam natin na maganda yung bounce niya or yung performance niya. So turning radius, mahaba din siya or malawak din. Ayan. So dito pwede kayong maglagay ng bracket, tapos lagayan ng mga yung bag, pwede natin lagay dito sa unahan, 'di ba? So ayan, napakagaan ng motor, napakagaan. So para dun sa lahat ng mga gustong kumuha nitong motorcycle na to, kontakin nyo na lang yung number na binigay natin dito sa may Honda Motorsports Baliwag. Okay, so kontakin nyo na lang para at least dun sa mga mag-i-inquire, rekta na kayo sa kanila. So ayun lang, sa tingin nyo, sulit nga ba yung itong motorcycle na to ngayong 2024? Ayos siya. Side stand, center stand, mukhang okay naman din siya, diba? Napaka-smooth lang. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi nyo tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So okay, tatanda lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. I can get out of this, and I feel like life moves way too fast. You hold on to things from the past, so goodbye to things I'll never miss.